Next slide. Sa Ilocos daw po yun, mga apong. Magandang araw mga kabayan. Ito na nga po, sumagot na si Atty. Vic Rodriguez sa pagdawit sa kanyang pangalan at pagsama sa listahan ng di umano'y gagawa ng destabilization laban po sa gobyerno ni Marcos Jr. At ito na, opisyal ng DPWH ay nagpakamatay. Kaya ang tanong ng mga netizen, ito po ba ay kusa niyang ginawa o ito po ay sadyang may tumakot sa kanya dahil takot na ang isa sa opisyal ng DPWH ay baka kumanta at madamay at maikanta po itong mga tunay na salarin, lalong-lalo na po sa pinakamalaking kontrobersya ng pagnanakaw sa ating bansa na talaga nga namang kumalat sa buong mundo. At sinasabi po ni Amy Marcos, posibleng babalikta daw po itong si Master Sergeant Gutisa. At kung bakit ito babaliktad, di umano tinakot ang kanilang mga pamilya at siya din umano. Kaya aasahan natin bukas, araw ng Biyernes, November 14, ay posibleng magre-recant or babaliktad itong si Master Sergeant Gutisa upang bawiin ang kanyang pagsabi o yung kanyang pag-involve kay Martin Romualdez at Saldico na di umano'y dinadalhan niya ng mali-malitang pera. Kaya yung mga ganitong klaseng pagre-recant, mga ganitong klaseng mga pangyayari ay hindi na po bago sa atin yan. Lalo na kung usapin po ng pera at ang mga malalaking tao ang involved. Yan po yung ating pag-uusapan at kung kayo po ay bago lang dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo po ay hindi ba nakasubscribe, pakisubscribe naman po mga kababayan natin. At ito na nga po mga kababayan po natin. Sa usapin na may nagpakamatay na isang opisyal ng DPWH, nilinaw po ng taga-DPWH na wala daw pong kinalaman ito sa kanyang trabaho. Pero ang netizen po ay hindi naniniwala sapagkat sa napakalaking issue ngayon na kinasasangkutan ng DPWH sa maanumalyang flood control, abay hindi imposible na may kinalaman ito sa kanyang trabaho. At ito nga ang sinasabi ng ating mga kababayan, baka nga naman tinakot ito o baka nga namang takot na makulong, di ba? Ay sinasabi po ngayon nitong bago pong sekretary po ng DPWH, si Secretary Vince Dizon, na may 40 or mas mahigit pa umano na mga opisyal ng DPWH, mga involved, contractor, pero wala po siyang pinangalanan na mga congressman na makukulong bago di umano magpasko. So ang iniisip natin, baka ito ay isa sa kasama sa mga nasa listahan at siguro ayaw mapahiya, ayaw siguro mapahiya ang kanyang buong pamilya, baka ito na nga po ang kanyang ginawa. Anyway, mga kababayan po natin, ito po is under investigation pa naman. Kaya abangan po natin kung ano po yung magiging resulta ng investigation dito po sa nagpakamatay na opisyal po ng DPWH. And lipat tayo sa ating panibagong topic mga kababayan po natin. Puntahan po natin ang patutsada po ni Miss Rowena Guanzon dito po sa mga isinama sa mga listahan ng tinatawag nilang destabilization. At alam nyo, yung ilang mga netizen ay naglabas po sila ng tunay na destabilization daw. Ito po ang sinasabi nila. So ito daw ang tunay na destabilization dahil sinira daw po ni Bongbong Marcos ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipinas. May 241 billion doon sa mga blanco na insertion, may 500 billion for 2025, flood control, 250 billion para sa Maharlika Fund at marami pa. Now of course yung ginto, wag natin kalimutan na halos simutin na po nila yung natitirang reserve na ginto sa ating bansa. Pero tandaan natin, wala po siyang napakitang pruweba kung saan po dinadala yung limpak-limpak na salapi ng kaban ng bayan. Diba? So, puro pangako o kahapon, mayroon po siyang bagong nilaunch, na bagong programa. Ito po is sa Oplan kontra Baha. At sinasabing 60% daw po ng buong Kamaynilaan ay mababawasan ng pagbaha kapag ito ay natatapos na ang proyektong ito. Pero anyway, bigyan ko kayo ng background. Ano po ba yung sinasabi niyang Oplan kontra Baha? Itong Oplan kontra Baha
ay maghuhukay lang po sa mga drainage at sa mga kanal, sa mga dinadaluyan ng tubig para lumalim at mabilis daw po yung takbo ng tubig. So, hukay lang. So, kaya na ba ito? Bakit hindi niya muna ipatupad yung sinasabi niyang 5,500 na flood control bago siya mangako nitong upland kontra baha? Okay, so, yan ang sinasabi ng ating mga kababayan na ito yung tunay na destabilization. No? Hindi yung mga nasa listahan na wala namang tunay na pruweba at obvious naman na ito ay gawa-gawa lang para may mapag-usapan, para may another diversionary issues na ipantapat sa issue po ng corruption. Di ba? Sa Rowena Guanzon, pasok. Stabilization plot, sabi ni Yusek Claire, ano ba? Dalawang super typhoon lang na sunod-sunod, may destabilization plot na. Saka nakakatawa yung mga nasa listahan. Ano naman yung destabilization plot? Sinabi ba nila na it is to destabilize the government with the purpose of overthrowing it? Yun ang ibig nilang sabihin, para it will send a chill down the spines of their suspects. Pero, yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sara Duterte, at lahat ng mga Duterte, kahit sino na lang, dinadamay nyo. Kaya, itong malaking 3 araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, sa October 16, umaga sa Luneta, at sa hapon sa EDSA, sa 17 din at sa 18, 3 araw po, ay open po ito sa lahat. Hindi lamang po sa members ng iglesia. In fact, yung mga membro ng Jesus is Lord ay pupunta din. Pero tayong mga hindi membro nila ay welcome na welcome po, dahil ang topic naman ay ang pagtutol natin sa massive na korupsyon sa ating bansa. Yun nga po mga kababayan po natin. No? So, welcome po ang lahat para sa magaganap. At sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, imagine mo, no? Sunod-sunod lang po na baha. Tapos naglabas na po sila ng mga listahan ng di umano'y gagawa ng destabilization laban sa gobyerno. So, para sinasabi po ni Ms. Rowena Guanzon, posible akong mali na ito po ay diversionary tactics lang. Baka nga naman sila-sila lang yung gumawa ng listahang ito para may mapag-usapan, para malihis lang po ang isyo. At isa pa dyan, no, sinisisi lagi nila yung kalamidad tuwing may hindi po sila magawa, gaya nitong mga pagbaha. Di ba sinabi nila yung kalamidad daw, yung rason kung bakit nasira yung mga flood control, kaya na-overwhelm. At talamak naman ang kagutuman, sinisisi din naman ni Claire Castro ngayon na sinasabi kaya nagiging mataas yung talamak ng kagutuman dahil daw po sa mga sunod-sunod na kalamidad. Baka nga naman yung pagbaba ng stock exchange, no, ay isisi na naman ni Claire Castro sa kalamidad. O kaya yung pag-withdraw ng mga foreign direct investors ay baka nga naman isisi rin po ng Malacanang sa mga kalamidad. Ang rason po ng lahat ng mga nangyayari sa ating bansa ay dahil sa pagiging incompetent, weak leader ni Bongbong Marcos, at hinayaan niya po o baka posibleng involved siya sa mga anomalya ng napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Diba? Stabilization. And palagay niyo po mga kababayan natin, magkakaroon po ba ng mga ganitong klaseng malawakang kilos protesta kung walang korupsyon at kung nakikita ng taong bayan na nagtatrabaho ang gobyerno? Alam mo yung Iglesia ni Cristo, talagang sumusuporta yan kay Bongbong Marcos. Palagay mo, puprotesta sila kung nakita nila na nagtatrabaho ng matino si Bongbong Marcos at ginagawa yung kanyang pangako. Ipuro na lang daw pangako, sabi ni Iglesia ni Cristo eh. Wala naman pong natutupad. Kaya hindi na pwedeng manahimik na lang. Kailangan na daw po magsalita. Mga kabayan. Na siyang nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa ating mga kababayan. Tama.
Ito bang mga rallying ito, Malacanang, sagutin nyo. Hindi na ba kami pwedeng mag-rally? Kasi baka destabilization plot din kami. Hindi na ba kami pwedeng salita ng opinion namin na bangag kayo? Dahil destabilization na yan. At illegal. Nako, Miss Rowena Guanzon, baka mapasama ka sa listahan yan. Tinawag mo na bangag. Sabihin sa'yo, dinidestabilize mo kasi sinabi mong bangag. Patay tayo dyan. Yung pagkasabi nyo pa ng destabilization para kaming nung araw. Marcelo. Sabihan ka lang ng NPA ka kahit di ka NPA eh. NPA ka na. Aresto ka na. Baka ho nakalimutan nyo na matatanda na po kaming mga hanggang ngayon ay tumututol pa rin sa liderato ni Marcos. Matatanda na po kami. Dumaan na kami sa marami pang persecution ninyo. Itong BBM administration, it's not new. Tama. It's not, sabihin mo, ay hindi, bagong Marcos ito, hindi, worse ito. Dahil ito yung nag-promise sa inyo. Kayo mga nabudol kayo, ito yung nag-promise sa inyo si BBM at sa mga Marcos loyalists na he wants to recover his father's name. Na gusto niya lang matutuwid ang pangalan ng ama niyang Ferdinand Marcos at maiba naman ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Abay, dapat bumangon ng tatay mo sa'yo at pagjumbag-jumbagin ka para tumino ka. Ay mga nabudol kayo. Ito yung nag-promise sa inyo si BBM at sa mga Marcos loyalists na he wants to recover his father's name. Na gusto niya lang matutuwid ang pangalan ng ama niyang Ferdinand Marcos at maiba naman ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Abay, dapat bumangon ng tatay mo sa'yo at pagjumbag-jumbagin ka para tumino ka. Lumala. Malala ka pa. Nako, patay tayo kaysa dyan. dun sa Marcelo. Grabe, no? Grabe yung nakikita ni Atty. Rowena Guanzon. Alam mo si Atty. Rowena Guanzon, kaya galit na galit kay Bongbong Marcos dahil kasama nga sila sa Marcialo ni Senyor. Eh, ngayon nakikita nila, mas malala pa daw po ito. Usapin ng ekonomiya, usapin ng corruption, usapin ng pagiging incompetent, at walang ginagawa, mas malala daw po si Bongbong Marcos. At usapin ng panggigipit, mas malala daw po ngayon si Bongbong Marcos. Ano nangyari sa atin ngayon? Minus na sa 41% sa foreign direct investment. Sinabi ko na yan months ago pa, mga kababayan, na wala na ang foreign capital na papasok sa atin at wala nang bagong mga negosyo, wala nang dagdag o bagong mga trabaho. Yan Grabe. po ang kahinatnan ng administrasyon na korap. So, palagay ko mga kababayan natin kapag hindi po ito nawawakasan, ay patuloy po na bababa yung foreign direct investors at patuloy po na pag-withdraw ng mga investors. Nakikita ko lang, no? Kasi kung ngayon is 40% na, kung magpapatuloy pa ng 3 taon, baka 60% na po yun. So, ano pang matitira sa atin? So, baka yung bigas na tag-20 niya, magiging 100 na po yan bigla. Diba? Ito pong bagyo, hindi po ito coincidence. Hindi po ito climate change lang. Tingnan nyo naman ang timing ng bagyo. Kaya ito pong pagpuprotesta natin, wag po kayong matakot na tayo naman ay tatawaging destabilizers. Tayo ay nag-exercise lamang ng ating constitutional freedom. Di ba, Atty. Rowena Guanzon, hindi ka pa po kasama. Of speech and to air our grievances against our government. Against the government of BBM that has failed us. And the whole world is watching. The whole world is watching. Sama po kayo sa mga rally sa November 16, 17 at 18. Yes, ano man po ang relihiyon nyo, tayo. dahil hindi po ito batay sa reliyon lamang ang ating pagtutol sa gobyernong kurakot at sa gobyernong incompetent. 16, 17, 18 po. Sama-sama tayo. At sa EDSA. Kaya mga kababayan, itong destabilization na announcement nila,
This is for the purpose of scaring all of us. Para hindi... Yun. Tama po. Yan din po yung sinasabi ni Manong Chavit. Itong pagsama ng mga listahan na di umano'y gagawa ng destabilization, pareho po ng nakikitang paraan na ito po ay ginagamit lamang na pananakot. So, Atty. Rowena Guanzon, Manong Chavit, is pareho po sila ng pananaw. Pananakot lang po ito. Para kung sino man yung taong magsasalita sa kontra sa kahirapan, korupsyon na ginagawa ni Bongbong Marcos, isasama po nila sa monitoring at observation ng NBI, CIDJ, at the same time ng Armed Forces of the Philippines, yung special unit na mga sumasubaybay sa sinasabi nilang destabilizer sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya na sinasabi ko, hindi po magaganap ang rallying ito kung matino lang po talaga ang administrasyon ni Marcos Jr. Kung ginagawa niya po ng maayos at kung hindi niya po pinapaikot-ikot at ginagagawa ang taong bayan, akala ba nila sa araw-araw po nila na pagpipress conference sa Malacanang at patuloy nagiging pulutan ni Claire Castro ang mga Duterte, ultimo kini-question siya, o bakit nagkaroon pa rin ng photo signing, bakit nagkaroon ng paparty-party doon sa Golden Verge kung saan marami po mga kababayan po natin na binaha, maraming naghahanap, naghihintay ng rescue, maraming humingi ng tubig, pagkain, wala po maibigay. At ang rescue po ay hindi rin po dumating. Ganun po kabagal. Yung mga kababayan natin, no, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng mga hanap buhay. Pero makikita natin na ang gobyerno na pinamumunuan ng isang Bongbong Marcos, walang nangyari po. At nakikita natin na mukhang wala po silang pakialam. Yun po yung masakit mga kababayan po natin. Yung pagiging walang pakialam po nila sa mga nangyayari sa ating bansa. At yan po ay hindi katanggap-tanggap para sa lahat na mga Pilipino. Yung gagawa po sila ng listahan ng destabilization, nako po, no? Hindi na po maniniwala ang taong bayan. At dahil involved, isinama po si Atty. Vic Rodriguez. Okay, puntahan natin yung ating magaling na abogado, no? Dinaya na senador na si Atty. Vic Rodriguez. Ano po ang kanyang komento, opinion patungkol po sa pagsama ng kanyang pangalan ng isang reporter na laos na, expire na kumbaga, kababayan. Tuloy tayo dito. Marin si Manong Chavit, may nagpadala na rin sa akin. I do not know the name of the guy and wala ko kung plano siyang kilalanin o even idemanda. Bakit? For me, he is a non-entity and for me, his issue is a non-issue. Chismis nga ho yung pagiging kasama doon sa listahan ng destabilizers. Yun po ang ating usapin ngayong hapon. Corruption is destabilization. Alam mo ninyo, maging pribadong kumpanya, maging homeowners association, maging PTA, yung Parents Teachers Association, lalo na kung gobyerno, kung bansa, kung may issue ng korupsyon na hinaharap ang sino mang liderato, ulitin ko whether ito ay barangay council, whether ito ay homeowners association, whether ito ay Parents Teachers Association, whether ito ay samahan ng ating mga mahal na Jeepney Operators and Drivers Association o yung Tricycle Operators Drivers Association, kahit na ano pang grouping, pagka merong seryosong usapin at issue ng korupsyon, absolutely, that will destabilize, yung liderato ng namumuno. That will destabilize, yung confidence ng kanyang mga kasama na kapwa niya namumuno o di kaya yung kanyang pinamumunuan. So ito yung tinutukoy ni Atty. Vic. Ito yung tunay na destabilization. Yung ginawa mong mahirap, ginawa mong lalong naging mahirap ang mahirap, mayaman yung mga mayaman dahil po sa inyong pagsasabuatan at kung hindi man is yung pinabayaan mo lang, kinonsinti mo yung pagnanakaw na ginawa sa iyong administrasyon. At ito po hindi ka tanggap-tanggap. Dahil kung magnakaw lang ng mangga, 1 kilong bigas, ballpen, lapis, kulong na agad yung tao. Diba? Pero itong mga magnanakaw, wala pa pong nakakasuhan. Mayroon lang, sabi nga ni Senator Marcolita is mga sapsap lang. Yung totoo naman. Diba? Imagine nyo
Inuna pa nilang kasuhan na inciting to rebellion and sedition si Congressman Kiko Barsaga kaysa doon sa mga congressman na involved sa pagnanakaw sa flood control. Inuna pa si Barsaga. Si Manong Chavit, inuuna pa. And now, gagawa po sila ng destabilization. Imbis na listahan ng destabilization ang kanilang ilalabas, dapat ilabas nila yung listahan ng mga kakasuhan, yung listahan ng mga kongresista na kontraktor at mga magnanakaw. At kung magkano po yung nakukulimbat nila. Kagaya niyan, no? Nakatutok masyado sa Bulacan o pati Davao, pinakialaman na wala namang pong anomalya sa flood control. Diba? Pero yung napakalaking magnanakaw sa flood control dyan sa Tarlac ay hindi nila nilalabas. Yung sinasabi yung isang congressman at kontraktor na ang laki po ng kanilang kinikita, ginagawang negosyo po yung mga flood control dyan sa Batangas. Diba? Pero wala po silang inimbestigahan. Wala po silang sinasa publiko. Pero itong mga listahan na ito, no? Tapos sasabihin nila na, ay, hindi naman sa amin galing yan. Galing po yan kay Ramon Tulfo. Sabi ko nga sa inyo mga kabayan hindi po yan magagawa ni Ramon Tulfo yung mga ganyang klaseng allegation na mga kasinungalingan kung wala po siyang backup. Talagay nyo. Itakot din po yan si si Ramon Tulfo na makasuhan Ibinugbog nga po yan sa airport, di ba? Ano ho ba ang issue sa ating bansa ngayon? Hindi ba corruption? Magpunta po tayo muli sa isang private corporation. Ang isang private corporation magkaroon ng issue ng malawakang korupsyon. For example, I hope it will not happen, and I think it will not happen here in our country. Yung usapin po ng banking or financial industry, pag nagkaroon ng malaking issue ng mismanagement, ano ang nangyayari? Nawawala ng kumpiyansa or confidence yung investors, yung depositors, yung clients. Pag nawalan po ng kumpiyansa ang mga depositor, ang mga investors, ang mga shareholders, ang mga kliyente ng bangko, ang nangyayari, massive withdrawal of funds. So, bangkrote. Nagkaroon ho ng bank run. Yun po yung nagagawa niyang instability. Yun po yung destabilization. Balik po tayo sa usapin ng corruption is destabilization. Ask any political pundit, ask any political science student or professor, ask any political and economic analyst, pagka bugbog ka ng issue ng korupsyon at hindi inaaksyonan ng dapat umaksyon, talagang magkakaroon ng loss of confidence. If not loss of confidence, a greatly diminished confidence. Not just in the leadership, pati sa direksyon ng kumpanya, ng Homeowners Association, ng TODA or Jeepney Operators Drivers Association, ng Barangay Council, at lalo na in our context now dito sa ating pagla-live ngayon, sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Hindi ho kasi pwedeng turo lang ng turo at ang nangyayari ho kasi, this is my own personal analysis of what's happening in the current Marcos Jr. administration. Wala pong nag-iisip ng long term kung saan dadalhin yung tamang direksyon ng Marcos Jr. administration So for every issue, ang gagawin pagtakpan. Hindi So walang katapusang pagtatakip. Di ba? Pagtatakip po sa investigation, pagtatakip po sa mga ebidensya at pagtatakip sa mga tunay na involved. Imagine nyo po kung sakaling magre-recant po itong si Master Sergeant Cutisa, malaking kaluwagan ito para kay Martin Romualdez. Sigurado, no? Babawi yan si Martin Romualdez. And kung talagang gusto nilang ang patunayan na patas po, independent itong ICI na ito, puntahan po nila sa Ilocos. Di ba? Ay sa Ilocos, napakaraming maanomalya. Blood control, mga substandard, and may mga ghost project pa. Sabi ni Manong Chavit. At yung patuloy nila na pananakot dito po sa mga nasa listahan, abay hindi po papatinag dyan. Yung ating matapang, maisog na si Atty. Vic Rodriguez. Handa po siyang harapin yung mga allegation na ito. At ayon sa kanya,
hindi niya kailangan na kasuhan itong si Montolpo. Dahil kumbaga irrelevant naman ito. Kumbaga, wala na eh. Laos na nga ito. Pero magtaka lang po tayo, bakit may pumapansin pa sa laos na ito na si Montolpo? Ano yan? Papasikat lang? Diba? Pobre. Para din pong credit card yan. Sa mga kababayan natin, hindi ba? Minsan, 3-4 ang credit card mo. Para lang mapatid mo yung kulang ka ng liquidity, gagawin mo, mag-a-advance ka sa credit card 1, mag-a-advance ka sa credit card 2, para pambabayad mo pag nag-due yung credit card 1. Eh wala ka hong pambayad sa credit card 2, mag-due na rin, gagamitin mo, magka-cash advance ka sa credit card number 3, pambayad mo sa credit card number 2. Ganon din sa credit card number 4 and so on and so forth. Mapapatid po eh. Kung panay pagtatakip lang at walang totoong income, hindi ho kayo makakaahon sa buhay na panay utang. Ganon din po dito sa issue ng ating bansa. Corruption is destabilization. Yung administrasyon. Ang ganda na sinabi ni Atty. Vic, no? Corruption is destabilization. So, yan nga, no? Sila pala yung mga destabilizer. Kasi grabe yung talamak ng corruption, no? Grabe, ang daming nilang perang kinuha sa kaban ng bayan. So, tama, sila po yung destabilizer. Dahil sila po yung gumawa ng korupsyon pagnanakaw sa ating bansa. Ni Marcos Jr., hindi kayo kinakailangang tumingin sa napakalayo. Ang problema is internal amongst you. Pinabayaan ninyo lumaganap, maging talamak at grumabe ang korupsyon. Ngayon, naghahanap kayo ng pamatay-sunog, may mga nagsasabing destabilization. Kailan pa ang pagpapahayag ng katotohanan at ang pagpuna sa mga maling polisiya at gawain ng gobyerno, lalong-lalo na pagdating sa korupsyon, kailan pa yan naging destabilization? Oh, ayan. Tangina mo, Claire Castro. O sagutin mo yung sinasabi na Atty. Vic. Kailan pa naging destabilization yung pagsasalita ng katotohanan at yung pagbubulgar ng korupsyon? Abay, kung ganyan, no, tatakotin nyo si Atty. Vic Rodriguez. Hindi natakot yan. Binanata nga si Bongbong Marcos, kusa nga pong umalis yan. Dahil hindi niya nakaya po yung kasinungalingan at panggagago ng ginagawa ng Marcos administration. Alam mo, nalungkot din ako dito kay Atty. Vic Dahil sa laban ni Bongbong Marcos, siya talagang sumama. Pero nung nanalo na, no, grabe po, itsapuera na. Ganon din si Atty. Trixie Cruz. And kung nagagawa niya po sa mga taong tumulong sa kanya sa kampanya, nakita naman natin ang ginawa niya kay BP Sara. Nakita naman natin yung ginawa niya kay Tatay Digong. 8 months na po, 8 buwan na po na nakapiit sa kulungan ng ICC si Tatay Digong na wala pong kaso, wala pong anuman, no, napatunay sa mga allegation laban sa kanya. Interim release, hindi nga mabigyan. Dahil wala, ayaw ni Bongbong Marcos eh. So yan ang tunay na destabilization sa taong bayan. Hindi yung gagawa lang kayo ng listahan, wala naman silang sinasabi na pabagsakin si Marcos, wala naman silang sinasabi na pabagsakin ng gobyerno, kundi nagpapahayag lang ng kalayaan na magsalitang tungkol sa korupsyon at sana tigilan na po itong talamak na paikot-ikot nila at pag-cover up sa mga isyu. Dahil nakikita na ng taong bayan, hindi na po natutuwa sa kanila. At ako, nakikita ko magpapatuloy po sila sa kanilang panggagago, talagang mangyayari yung kinakatakutan nila na another people power na naman. Ang nagdi-destabilize sa inyo, sarili ninyo mismo. Yung mismong alyado ninyo. Bakit? Hinayaan ninyo sa laulain ng inyong mga kasamahan ang ating taunang national budget. Yung 2023, meron na yan eh. Pero medyo soft 23, pa. 24, 25. Soft pa. Ayokong sabihin, dapat zero tolerance tayo sa corruption. But I think yung 2023, medyo maliho ito pero medyo within threshold pa ng pwede mong tanggaping level ng corruption. Kundi pa lang. Sumobra ho noong 2024 eh. At higit talagang binira yung 2025 proposed national budget. Di ba? Pinirmahan pa ni Bongbong Marcos. Doon nagsimula yung problemang yan. Labas niyan. Ama rin si Manong Chavit
So, ayan po narinig natin kay Atty. Vic Rodriguez, di ba? Si Bongbong Marcos yung nagpirma ng pinaka-kontrobersya na budget at puno ng insertion, puno ng corruption. Tapos sasabihin ni Claire Castro na hindi alam yan ni Bongbong Marcos. Di ba pinagmamalaki niya nga po na sinasabi niya, ayan, binasa ko yan, 40 ata yung pagkasabi niya. Bago ko pirmahan, inisa-isa ko yun. Ngayon nagkabistuhan sa mga insertion, sabi ni Claire Castro ay hindi alam daw po ni Bongbong Marcos. At usapin ng mga Marcos, usapin ng korupsyon, no? Ito mga kababayan po natin, sabi ni Kuradang, kung gaano po kapangit at substandard ang mga proyekto po sa Norte. Ilocos. Tignan nyo mga kuradang. Yan, Flood kuradang. control sa Ilocos, tagpi. Kita nyo, walang bakal? Tagpi. Yan ang sinasabi ni Manong Chavit na dapat imbestigahan. Pero ayaw ng ICI. Ngayon, nagkukunwari sila mag-iimbestiga daw. Pero paano natin papaniwalaan yan? Na yung nasa isip nila, kung paano nila madiin si Congressman Pulong Duterte sa wala namang pong substandard in-cost project. Pinag-isipan nila kung paano nila ma-divert ang issue ng corruption sa flood control dito po sa pagpapagawa ng Dolomite. Diba? Mga tanga. Meron ba? Marami pa tayong video niyan. Tagpi. Anong masasabi nyo dyan, ICI, Sir Magalong? Anong action nyo dyan? Miolya, tatahimik lang ba kayo? Or wala, hindi yan magsalita. Laila de Lima, si Risa Ontiveros, hindi yan magsalita. May mga busal yan. Tangina, nakatikim niyan sa mga mali-malitang pera ng bayan. baka naman doon na naman kayo sa Davao mag-imbestiga dahil flood control daw po yan sa Ilocos. Tingnan nyo po. Walang bakal. Tanginang yan. Yan, nag-slide. Sa Ilocos daw po yun, mga apong. Kinam, diya kumawatan. Bahala kayo dyan, basta yan lang yung alam ko. Mag-imbestiga na kayo doon sa Ilocos. Huwag kayo puro Davao, di ba? Huwag kayo divert ng issue. Huwag kayo puro destabilization. Itong tunay na destabilization, di ba? And another one, Senator Bato de la Rosa. Gusto nilang takutin, mga kababayan po natin. Okay, so another usapin ng rally 16, 17, and 18, makiisa po tayo. We will arrest you. So, binantaan ni Rimulya ang sinasabing sino man daw po yung gagawa ng destabilization sa INC rally ay aarestuhin niya. Tingnan mo, ginagamit na talaga nila ang destabilization. Sadyang takot lang po sila sa malawakang kilos protesta. Iba ka nga naman kasi. Ito yung hudyat ng people power at tuluyan ng magtago si Bongbong Marcos. Malay natin. Okay? Hindi tayo makapag-decide dyan, hindi tayo makapagsalita dyan ng patapos. Diyos lang po yung makakapag-desisyon kung ano po yung karapat-dapat na mangyari na sa ating bansa dahil sa talamak na korupsyon na nangyari. 16, 17, and 18. Kita-kits po tayo mga kabayan po natin. Makiisa po tayo sa malawakang, mapayapang kilos protesta. Walang destabilization. Okay? Maraming salamat at kung kayo po ay nakarating sa video ito, palike naman. Sa video inantok lang po tayo dahil ito po tayong natulog. Pero ganun pa man, kailangan natin magbigay ng update sa inyo. And konting recall lang yan, ang taga DPWH na nagpakamatay. So ano yung palagay nyo dito? Nagpakamatay ba ito dahil sa personal na issue, pamilya, o sadyang ginawa niya ito para mapagtakpan ang kanyang involvement at mapagtakpan din ang kanyang mga busing sa pagnanakaw? Bunuan, Saldico, and Martin Romualdez, putangin nyo, umuwi na kayo ng Pilipinas at sumama na kayo sa ipakulong na sinasabi ni Vince Dizon. Maraming salamat at mabuhay po ang bansang maisog, mga kabayan.